you must let go. Yes. Simple lang ng pamagat natin na kailangan mo siyang pakawalan. Okay. Mahirap pero kailangan. And isa nga sa mga katanungan is, pero bakit ganun, Kuya Kiko? Bakit napupunta tayo sa isang tao na hindi naman pala sa or mapapasa atin habang buhay? Yes, kasi lahat naman na once na pumasok tayo sa relationship is talagang mabibigyan at saka mabibigyan pa rin tayo ng pagsubok. And kaya kung bakit ito nangyayari sa atin, kasi sadya na binibigyan talaga tayo ng pagsubok. Lalong-lalo na kung saan tayo mahina. Kung ano yung kahinaan natin. Dahil once na hindi natin ito mapagdaanan, ay hindi tayo matututo. Na ito lang din yung magli-lead na para ikadadapa ng future mo. Yes. So that's why napagdaanan natin or mapapagdaanan natin ito para meron tayong matututunan na, uy, ganito pala dapat yun. So mali nga pala talaga yung gawain ko na yun. Yes. Na something may ma-realize tayo para sa sarili natin. Kaya nga, kung minsan umahantong or umaabot tayo sa hiwalayan or iiwan ka or lulukohin ka lang, kasi nga doon ka mahina eh. Kumbaga pa, mahina ka pa sa pagmamasid. Dahil nga sa karupukan mo, dahil nga padalos-dalos ka, dahil nga sa agarang pagtitiwala din. So see, ngayon dahil na mapagdaanan mo na or napagdaanan mo, ay marirealize mo talaga na, uy, so ibig sabihin mali pala talaga yun. Yes. And to prove sa sarili mo na, oo nga Kuya Kiko, kasi nagpadalos-dalos ako nakaraan eh. Hindi ko na siya pinagmasdan. Sinagot ko na lang nga lang siya kaagad. Hindi pa nga kami nag-met. Or kung ano-ano pa dyan. So ito ngayon, kung nasasaktan ka man utol, hindi ka na makatulog, hindi ka makakain ng maayos, hindi ka makapag-focus sa iyong trabaho or sa araw-araw mo man na mga gawain. Kapag ganito utol ay nakakasira na po ito ng buhay mo. Okay, my question is, mahal mo ba yung buhay mo? Kapag masagot mong oo, yes Kuya Kiko, syempre, mahal ko yung buhay ko. So ngayon, sa hindi pagtulog ng maayos, sa hindi pagkain ng maayos, sa hindi makapag-focus sa trabaho, is nakakatulong ba to sa'yo? Nagpapahiwatig ba ito na may pagmamahal sa sarili mo? Syempre wala, di ba? Kasi gano'n na nga, yes Kuya Kiko, mahal ko yung sarili ko pero hahayaan ko na lang ba na hindi ako makatulog? Hahayaan ko na lang ba na hindi ako makakain? Hahayaan ko na lang ba na masisira na ako sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ko? Diba? Kung mahal mo kasi yung sarili mo, syempre, hindi mo hahayaan na ganun ang mangyari. So mindset, na instead yun ang iisipin mo na magpakamukmuk ka dyan, magpapadala ka sa iyong emosyon ay kailangan mo itong i-reverse. Kailangan mo itong baliktarin. Na instead magmukmuk ka is dapat, hindi ka dapat magmukmuk. Na kailangan mong isa-isip na, uy, wala naman akong mapapala na hindi ako makakain, hindi ako makatulog, na hindi makapag-focus sa trabaho, wala akong mapatutunguhan neto. So ngayon dahil mahal ko yung sarili ko, kailangan ko kumain ng maayos. Kailangan ko palang matulog dapat ng maayos. Kailangan ko mag-focus sa aking trabaho. So ibig sabihin, yung mga bagay-bagay na nagpapasagabal sa gawain na kung saan na makakasira sa'yo is kailangan mo palang tanggalin yun. So nang dahil sa lalaking ito, nang dahil sa partner mo na ito, is siya ito yung nagpapasira ng kalusugan mo. Siya kumbaga yung dahilan kung bakit hindi ka nakakatulog ng maayos. Siya yung dahilan na kung bakit hindi ka makakain ng maayos, na hindi ka makapag-focus sa trabaho. So ibig sabihin, yung dahilan na ito na which is siya ay yun ang kailangan nating tanggalin. Kailangan natin siyang i-let go. Kailangan natin siyang pakawalan.
Kasi the more na mapapakawalan mo yung taong ito, trust me utol, asahan mo, darating at saka darating yung panahon na magiginhawaan ka rin. Magiging mapayapa na yung isipan mo. Kasi yung tanging pinakaugat lang pala kung bakit ka nasasaktan, nahihirapan, na-out of focus dahil lang pala sa taong yun. Na simple as kailangan mo pala siyang tanggalin. Na yun pala ang sagabal. Kasi kung tatanggalin mo yung tao na ito utol, at saka mag-focus ka sa iyong sarili, actually, walang mangyayaring masama sa'yo. Yes. Kapag nag-focus ka sa iyong sarili, kapag natutulog ka ng maayos, kapag kumakain ka ng maayos, kapag ine-improve mo yung sarili mo, nagjo-jogging ka dyan, yung tipong para lahat sa sarili mo, para sa magkaroon ng progress yung sarili mo, na pag-focus din sa trabaho, ay nakakabuti po ito. Hindi ka talaga mapapahamak. Hindi ka mapapasama utol. So sa mga natatakot dyan, lalong-lalo na yung ayaw bitawan yung partner, kasi nga karamihan ay humahangad pa ng pagbabago. Kaya nga kumakapit pa dahil naghihintay na baka bumalik siya at saka baka magbago pa naman. Utol, sa totoo lang, scientifically, this is a fact na wala na pong nagbabago sa kalagitnaan ng relationship. Na kung ano yung pagkakakilala mo sa kanya until ngayon sa present, kung sablay is ganun na po talaga siya. Hindi na po yan magbabago. Not unless noong time pa lang na nakilala mo siya ay napaka mabuti na at saka napaka mabait na, is yun na po, doon na natin masasabi na nagbago talaga siya nung time na hindi pa kayo. Hindi yung babaguhin mo pa lang siya. Hindi yung nagtanggap ka ng isang tao para babaguhin or para maghintay ka ng pagbabago niya. Wala pong ganun. Hindi po talaga mangyayari yan. So instead na maghanap ka ng tao or tanggapin mo yung tao para baguhin is mali-mali po yun. Wala kang ibang hahanapin kundi yung tao na wala ka nang dapat baguhin or ayusin. Ganun po. So wag po tayong maniwala na babaguhin ko yung tao na ito and then magbabago. Walang ganun utol. Nakasanayan na kasi natin ito nung kahit ako narinig ko na rin yung mga salita na ito nung high school pa lang. Yes, nung kabataan. 'Di ba? Teenager pa lang. Kasi yung mga salita na ito is yung tipong parang hanggang salita na lang na hindi iniisip, na hindi pinag-iisipan, na uy, magjowa ako. Huwag ka mag-alala pre, once na maging jowa ko yan, mababago ko yan. Wow! Lalong-lalo na sa mga kababaihan. Nako, mabisyo. Yes, mabarkada. Tignan natin kung majujowa ko yan, mababago ko yan. Oh no! Di ba? Pero yun na nga, marami na akong nakita ngayon na noon, ginawa nga nila pero wala. Humantong pa rin sa hiwalayan. Kasi yung tao na yon na ginawa nila, kung ano yung pagkakakilala nila sa taong yon na mabisyo, is ganun pa rin. Ibig sabihin, yun na ang magiging problema mo. Hindi mo yan mababago kasi yun na nga siya karakteristik niya na yun behavior niya na yun Kumbaga pa, napagsanayan niya na ng habang buhay, ng habang panahon. And then sa isang iglap, nang dahil lang sa pagpasok mo sa kanya is mababago mo siya. No, mahihirapan ka dyan utol. Sa umpisa, oo, masasabi nating oo. Kasi syempre, lalong-lalo na yung lalaki, mag-invest muna yan para makuha yung tiwala mo, para makuha yung loob mo. But, di ba kung napapansin ninyo, eventually or sa kinatagalan ng relationship ninyo, ay na-fall out of love ng lalaki. Dito na pumapasok na, Kuya Kiko, bumalik na naman siya sa kung ano siya dati. Ito na, nang bababae, nakikipag-chat, balik sa barkada, niloloko na ako. See? Kasi ganun pa man utol, una sa lahat, kailangan mo munang kilalanin talaga yung tao. Lalong-lalo na yung past or history ng tao. Na kung walang bahid na masama, na kung walang bahid na kalokohan sa past relationships niya, ay maaari na pwedeng magtagumpay yung relationship ninyo. Pero kung may bahid kasi, kung ano yung naranasan ng mga exes niya, ayun din ang mararanasan mo. So ngayon dahil lang dyan na yan nangyari na, nasa sayo na siya, wala kang ibang gagawin kung may karapatan ka dati na tumanggap, na umoo, natanggapin yung pagmamahal ng isang lalaki is may karapatan ka rin na umayaw sa kanya.
Lalong-lalo na kapag emotionally naaabuso or natotorture ka na. Okay? Sino po mga utol? Tandaan nyo po yan ha. Napaka-importanting bagay po yan. Wala kang ibang gagawin kundi let go yung taong yan. Pakawalan. Asahan mo utol. Sa pag-let go mo sa kanya ay may naghihintay po sa'yo na kapayapaan. Trust me. Okay? Sino po mga utol? Sana'y nakatulong yung video na ito, and then sa mga gusto akong makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. And then sa may mga katanungan lang dyan, you can leave a comment dyan sa YouTube channel natin kasi dyan po kami sumasagot. And sa may mga gustong manood pa ng mga updated or latest Payong videos namin, yes, dito lang po yan sa YouTube din. Okay? So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babu! Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko, bibitawan para malaman.